Isang magpalang umaga sa ating lahat at napakasarap na umawi talaga sa Panginoon na buong puso, na buong kaluluwa at buong kalakasan. And ayun, napakasarap sa opportunity na nandito ako ngayon sa inyong harapan upang dala-dala yung salita ng Diyos upang i-preach sa inyo. Ayun, napaka-laking opportunity, privilege para sa akin. Ayun, medyo hindi tayo sanay sa mga ganito, but don't worry. I will do my best para maibigay sa inyo yung nararapat na maintindihan nyo. Ngayon, yung title natin, nandiyan naman nakapaskil na nabasa naman natin. And check your mind. Ayan. Check your mind. At ito yung verse niya, key verse. Dito, si Paul ang nagsasalita dito. At may dalawang gusto lang siyang iparating sa atin. Think, right, then right living. Ibig sabihin, tamang pag-iisip at tamang pamumuhay. And sa verse 8, ito yung parang mental checklist natin na ang gusto na ni Apostle Paul sa atin na isa-isip lang natin. Ito yung sinabi niya dito, bilang pagtatapos, ito yung last instruction niya. Mga kapatid, instruction niya to sa mga Philippians believers. So, maano din natin to kasi we are also followers of Christ at we are believer also. Sinabi niya dito, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ano yun? Totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan yung gustong iparating sa atin ni Paul, na kailangan yung mag-govern o yung mamahala sa isip natin o sa mind natin ay mga ito, right thinking. Na kailangan itong mga bagay na to, ito yung mamahala sa ating mind. And ano pa yung gusto niyang iparating? Ano pa yung gusto niyang iparating? Dahil nga ayaw lang ni Paul na dapat ganito, tama yung pag-iisip nyo, tapos hindi nyo ito ginagawa. Wala din. At kaya, ang gustong gawin ni Paul, hindi lang dapat may right thinking ka, but kailangan i-practice mo din to. Kailangan din natin i-practice yung mga bagay na to. Bakit? Kasi magiging useless na may right thinking ka, pero hindi mo ina-apply, hindi mo sinasabuhay yung mga bagay na to. At sinabi dito sa verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita. Ito, gustong sabihin ni Paul sa lahat ng mga Philippians believers na kailangan mag-follow sila sa footstep niya. Bakit? Kasi minodel ni Paul yung pagiging Christ-centered. And ano ba daw mangyayari kapag may right thinking tayo, meron tayo, tas sinagawa natin to, pre-practice natin to, minidate natin to, ano mangyayari? Sinabi niya, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. And ito, bago tayo magmunta sa key points natin, meron muna tayong katanungan. How do you check your mind? How do you check your mind? Ano na ba tayo? Stress na ba tayo sa lahat? Ang daming assignment, school, ano ba? Mga gawaing bahay, kung ano yung pinag-uutos na bulan natin, meron tayong ginagawang assignment, pero gawin mo muna to. Pero alam niyo ba, based sa psychology, 60,000 thoughts ang pumapasok sa mind natin at tumatakbo sa isip natin.
Kaya yung iba sa atin, stress na. Yun lang. Tulad ko. Yun lang. Yun. But, Tanggap ka namin. ayun, sometimes, ang pumapasok, kung tumatakbo sa isip natin, good, healthy, but more on toxic, and ano pa, hindi healthy. Pero, ang lahat ng yun, mapag-good, mapabad, toxic, or unhealthy, importante yun. It's all matters. Bakit? How we think, yun din yung mag-shape ng buhay natin. Kung paano tayo mag-isip, ganun din tayo namumuhay. Kaya, ito, in ating, bago tayo mag-ano, how we think, ngayon, gagamitin natin yung word na mind. At balik na po natin. Ayan. Gagamitin natin itong words na mind para paano tayo matututo na i-check yung mind natin. Unahin natin yung M. Checking your mind by measuring your thoughts with God's standard. Ayan. So Paul, sinabi ni Paul sa atin na don't let the world squeeze you to its mold. Bakit? Kasi nga, ang mundo may sariling standard. Ano yun? Pleasant, money, power, ano ba? Kung ano-ano. Pero, God, ang Panginoon, tinawag tayo to the higher standard. Hindi mga mundo. But, ano yun? Ng Diyos. Tinawag tayo, ano yun? Kundi yung word niya. Yung salita ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magkaroon lang tayo ng standard ng mga mundo. Nasa ng Diyos? Nasa taas. Kaya, dapat, we believers, we are Christian, dapat yung standard natin naka-base din sa word niya. Which is the word of God. Amen. And, anong ibig sabihin ng measuring? Ano ibig sabihin yan? To measure means, ano? To compare. To compare. Which is, ito-compare natin yung thoughts natin sa God's standard. Okay? At marami sa ating Kristiyano, hindi natin alam kung ano yung tama at yung mali. At hindi natin, bigla-bigla na lang tayo nakapag-desisyon na kung hindi man lang natin kinukonsult sa Panginoon. Think lang tayo, then speak. Diba? And kailangan natin, bago tayo mag-isip at sabihin natin, kailangan mo natin tanongin yung sarili natin. Ito bang iniisip ko ay from God's standard? O hindi? Diba? Bakit? Ba't kailangan natin i-measure yun? Ba't kailangan natin i-compare? Ito, ng simple illustration lang. Sino na nakakaalam ng carpenter? Yes. Ang professional carpenter, hindi yan basta-basta puputol ng wood o ng kahoy nang nagiges lang siya. Okay. Hindi ganon. Lagi siyang may ginagamit na measuring roller. Bakit? Bakit napaka-importante sa isang carpenter na kailangan tama yung pag-measure, tama yung paggamit na niya ng measuring ruler niya? Kasi once na mali yung pagkaka-measure niya, ano mangyayari din sa project nila? The whole project will be, magiging baliko. Magiging baliko. Mali yung mga guests nyo. Mali yung guest. Kasi bakit napaka-importante sa mga carpenter na kailangan ng measure ruler? Kasi doon nila malalaman na
Tama yung pagkakaputol nila sa puno. Tama yung pagkakahiwa nila. Tama yung pagkakaragari. Bakit gano'n? Kasi importante yung roller nila to measure kung ano yung ipuputol. At sa ating mga believers, kung sa carpenter, importante yung roller sa kanila. Atin naman, importante yung Bible. Bakit? As believers, ang ating measure ruler is ang Biblia. Kailangan alam natin kung ito bang iniisip natin, yung pumapasok sa isip natin, God's standard pa to. That's why, before you think, ask yourself, then sabihin, nagtatanong nyo, ito bang iniisip ko, naka-align ba to sa God's standard? Or hindi? Or baka yung iniisip ko, naka-align to sa kasinungalingan ng mundo. Okay? And ito yung sinabi ng Bible sa Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Bakit? We are believers. Ibig sabihin, hindi tayo, temporary lang tayo dito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. At sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob ng Diyos. Diba? At isa sa hindi natin malaman yung kalooban ng Diyos because of sin. Kasi ang kasalanan, nagiging barrier siya para sa atin sa Lord. And next, pangalawa, checking your mind by identifying your thoughts carefully. Kailangan natin ma-identify yung ating iniisip. Bakit? Sinabi sa psychologists, 60,000 thoughts ang nagpapasambay sa utak natin, sa isip natin. Ibig sabihin, ang dami. At paano natin malalaman kung yung iniisip natin ay parang galing sa Lord o galing sa mundo? That's why kailangan natin i-identify. Kailangan natin i-examine yung thoughts natin ng napaka-seryoso, carefully. Bakit? Kasi kapag hindi natin in-identify or in-inspect, baka hindi na natin ma-realize yung ating iniisip ay hindi na pala nakakalugod sa Panginoon. Hindi na pala sa God's standard, hindi na pala galing sa Biblia, kundi galing na sa mundo. And kung mababasa natin dito sa verse na ito, sa 2 Corinthians 12 verse 5, ito, subukan ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Kailangan natin subukin yung sarili, yung faith natin. Bakit? Hindi natin malalaman na yung iniisip natin kung hindi natin i-identify kung ito ba ay sa Lord ba talaga to or sa mundo. And ano ba? Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo? Ayan. And ayan. Next is checking your mind by noticing what you're thinking about daily. Ayun. And
maraming tao na pinapabayaan lang, maraming tao na hindi nila tinitingnan, hindi nila ninonotice yung ano yung pumapasok sa isip nila. Ito ba ay makamundo na? Ito ba yung iniisip natin ay naka-align pa rin ba sa Panginoon? Naka-align pa rin ba sa Kingdom of God? Naka-align pa rin ba sa standard ng Panginoon? And marami sa Kristiyano, marami sa atin na pinapabayaan lang o hindi man lang ninonotice yung thoughts nila. Bakit? Ito sa Proverbs 4:23. Ito. Napaka-important nito. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. How you think shape your life. Okay? At napaka-importante nun. At alam niyo ba, si Jesus, nandito ba siya sa lupa, alam na alam niya at aware siya kung ano yung dapat niyang isa-isip. Ano lang yung mag-govern, ano lang naman yung mag-ookupin sa isip niya. At yun sinabi niya. Ito yung sinabi sa Matthew 15. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Ano pa yun? Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. And ito yung pinapakita na sinabi dito ni Jesus na yung mga pumapasok sa bibig natin, hindi yung nagpaparumi sa atin, kundi kung ano yung lumalabas sa atin. That's why, kailangan natin ma-notice kung ano yung ating iniisip araw-araw. And next, ito, lastly, checking your mind by diagnosing your thoughts with God's Word. Ano yung diagnose? Means to discover. Kailangan mong ma-discover kung ano ba talaga yung nasa isip mo. Bakit? Kailangan natin i-diagnose yung ating thoughts with God. So, bakit? Kasi sometimes, kapag nanatili lang tayo, naiintindihan lang natin yung based sa ating understanding, hindi natin malalaman na yung thoughts pala natin, yung iniisip pala natin ay masama na. That's why, gagamitin natin, diagnose natin yung iniisip natin by God's Word. Bakit? Ito yung sinabi sa Hebrew. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. 13. Walang nilalang na makakapagtago. Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. And ayun. Para mas maintindihan natin to, I will use X-ray. Yung X-ray, ginagamit, nire-reveal ng X-ray yung mga hindi nakikita ng mata natin. Na akala natin,
na healthy tayo, nakala natin okay yung puso natin, okay yung lungs natin, okay yung dibdib natin. Pero once na in-x-ray yung dibdib natin, anong mangyayari? Marireveal yung mga bagay na hindi natin nakikita. And ito, ang salita ng Diyos o yung Word of God, ito yung magiging x-ray natin para malaman natin na na kung malaman natin, kapag in-x-ray yung thoughts natin o yung pag-iisip natin, nalalaman doon yung pinaka-hidden na hidden meaning ng thoughts natin. Ito ba ay nakakalugod sa Panginoon? Ito ba ay God's standard? Ito ba ay nanggaling sa Kingdom of Heaven? That's why kailangan natin gamitin yung God's Word as x-ray ng ating mind. And para mas maintindihan natin mas maintindihan natin kung yung thoughts pa talaga natin ay nakakalulog sa Panginoon o galing sa Panginoon. Okay? And last, kailangan natin gamitin yung Word of God to expose ang mga hidden meaning ng thoughts na yun. And ngayon, lastly, ito yung conclusion. Check your mind daily. By what? By measuring, by identifying, by noticing, and by diagnosing. And let the Holy Spirit transform you inside and out. And anong sinabi dun sa Philippians 4 verse 9? And the God of peace will be with you. Yun. Thank you. Okay bang, pwede bang tumayo ang lahat at tayo ay manalangin? Amen. Ayun, let's pray. Yes, Lord, sa magpalang hapon, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, na inyong pinagkaloob. Thank you, Lord. Kayo po ang siyang magkaloob sa amin, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, na ano man po aming narinig, ang nakita, Panginoon, ay naway aming ma-apply sa aming sarili, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Kayo po ang mag-bless, Panginoon, at magbigay ng anuman po pangangailangan, Panginoon, ng bawat isa upang ma-apply, Panginoon, ang inyong salita. We thank you, Panginoon. We love you. In Jesus' name. Amen.